What if you and I had a dream school? Ano kaya yun? Would it have dinosaurs like experiments? Little things that become big. What if we could suddenly see invisible things? Would it have a giant heart or a big, big brain? Or fly us into outer space? May sagot sa ating mga tanong, pero tuturuan din tayo magtanong. Okay lang din magkamali, so that we learn so much more. Sa dream school natin, learning is never boring. So it's an adventure. How do we do that? What do we do with the power of science, art and imagination? All the wonders you will find in the mind is school. Tara na! Join us as we explore Mind School, the coolest space for science and art ideas. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing connections Come to life! Sana dumating na si Fisher at si Manong G. Baka malate kami sa parade. Uy, Mikey, andito na kami. Buti naman nakarating na kayo, Fisher, Manong G. Who has our tickets? Diba we have tickets na? Don't worry about the tickets. Kuya Aldrin has our tickets. Actually, he's the organizer of this very special parade. Ang hilig ko talaga sa parade, Fisher. Ikaw ba? Ako din super hilig sa parade. And I love them especially because there's so many unexpected characters in them. Unexpected talaga. Nalaman ko nga kay Kuya Aldrin na ang dami-daming gustong sumali sa parade. Pero dahil kulang yung oras, hirap na hirap silang mamili kung sino yung makakasali. Parade po ba ito ng mga halaman at hayop? It's not really as simple as saying plants and animals. Parada to ng mga Lodis, ang mga superstar ng Philippine biodiversity. Kapag iniisip ang biodiversity, kadalasan sinasabi natin tungkol yan sa mga hayop at halaman. But we often forget that these make up ecosystems. Kaya yung mga ecosystems, lodi din. At sasali din sila sa parada. Aba, magaling! Naalala mo, Fisher, yung in-explain ni Kuya Aldrin dati, na yung biodiversity, hindi lang uri at dami ng mga hayop at halaman. Kasama doon ang uri ng mga ecosystems or habitats kung saan nabubuhay ang mga ito. At pinaliwanag din sa atin ni Kuya Aldrin na konektado ang lahat ng to na parang sapot at hindi yung nakapila. So, paano yung parade na to? That is something we are about to find out. Tara na! Tara, sama kayo. Kuya Aldrin, nandito na. Hello po. Hi! Ano, excited na ba kayo? Well, I think the parade is about to begin. Yung parade natin ng Biodiversity Lodis ng Pilipinas. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Oo nga, napakaganda. Makulay at parang sapot. Gumagalaw na siya, parating na siya sa atin. Yan yung parada na makikita niyo from afar. Pero lalapit din yan. Like any other beauty pageant. Lalapit yan and mag-spotlight yan isa-isa. And we might be able to interact with it. Oh, wow! Ano po itong nauna, Kuya Aldrin? Galing, no? Yan yung Varanus bitatawa. Also known as bitatawa or baritatawa or yung iba tawag nila dyan, putikaw. It is endemic at makikita lamang sa Northern Sierra Madre Mountains ng Northern Luzon. Ang galing! Mukhang Godzilla! Excuse
Excuse me, mas gwapo ako ha. You can call me Barbie for short. Kumakain ka rin ba ng mga tao kagaya ni Godzilla? Yuck, please lang ha. I only eat fruits. Meatless diet ako. Up close, di ba? Mahaba siya, no? Ang size niyan is 6.5 feet long. Imagine niyo, isang basketball player na nakahiga. Alam niyo, itong species na to, parati siyang nasa taas ng puno. Kasi doon siya nagpo-forage, doon siya kumakain. At katulad ng maraming species ng lizard, ang bitatawa ay may hemipenis. Ha? Ano po yung ibig sabihin nun? Ang hemipenis, ang meaning niyan ay meron siyang pair ng male sex organ. Bakit po kailangan dalawa? Most reptiles kasi have high mortality rate. So, konti lang doon sa mga hatchlings sila ang nagre-reach ng adulthood. So, ibig sabihin yan, para mabalanse, kailangan niyang mag-produce ng mas marami. Kaya kailangan niya ng hemipenis para tumaas yung reproduction rate niya. Sabi nga nila, more chances of winning, di ba? Wow! That is mind-blowing! Ano pa po ba yung superpowers ni Barbie? Di ba ang bitatawa isang monitor lizard? Just like other monitor lizards, this species is important to the food chain. Kasi nga, kinakain niya yung mga prutas. Kasi nga, di ba, nasa taas siya ng puno, no? Kinakain niya yung mga prutas para eventually, mabubulok yan at para tumulong din sa pagpapataba ng lupa. Tapos, yung kinain nila na prutas, yung seeds niya kinakalat. So, it's a very, very good seed disperser in the forest. Mahalaga pala yung mga bitatawa, no? Oo, mahalaga sila. Unfortunately, they are threatened by destruction of their forest habitats. Tapos, katulad ng maraming mga monitor lizards, popular din yan na pulutan ng mga, alam mo na, yung mga sunog baga dyan. At saka, prevalent pa rin yung illegal hunting at saka pet trade eh. So, threatened talaga itong species na ito. Ang bango naman itong susunod na Lodi. Parang nasa bake shop tayo. Yan, nakita niyo yung bagong species na yan? Yan yung Batanes pit viper o yung scientific name niya ay Dromaeosaurus macgregori. Endemic yan sa Batanes. It's found only in Batanes Island and nowhere else. It's the only known viper species to have, that white coloration. In fact, isa ito sa top 30 na most endangered viper species sa mundo dahil nawawala na nga yung kanilang habitat. At saka kinukuha sila bilang pet. Ang taas kasi ng pet trade, no? So, merong trade na nangyayari sa Batanes pit viper. Napakalaga ng viper na ito sa ecosystem kasi binabalanse niya ito kasi kinakain niya yung mga ibang hayop para hindi ito masyadong dumami. Ang tawag nga dito, biocontrol. Ang bango naman itong susunod na Lodi. Parang nasa bake shop tayo. Kaya mabango yan? Yan yung cinnamomum or group ng cinnamomum or cinnamons. Ang cinnamon ay mga bushy evergreen trees from the Lauraceae family o yung pamilya ng mga laurel. So, mabango sila, di ba? Alam nyo ba na meron tayong 25 species ng cinnamon that are known to occur in the Philippines and 18 of them are endemic to the Philippines or found only here and nowhere else. And this species had been grown and traded in the Philippines since maybe 1500s. Wow! Akala ko lahat ng cinnamon ay imported. Nabasa ko pa naman na noong unang panahon may araw na ang cinnamon ay mas mahal pa kaysa sa gold. Alam ko din na pinato yung bark ng cinnamon ang ginagamit natin. Ibang klase talaga ang amoy at flavor ng cinnamon. Hindi lang siya ginagamit sa pagkain, pati rin sa perfume and pharmaceuticals. May mga vitamins, nutrients, and antioxidants ang cinnamon. Kaya talaga naging parte na ng mga sinasama sa ating pagkain. Tama, Mikey. Pero hindi lamang bark ang ginagamit, ha? Kasi for example, yung mga kasama natin na communities sa Cebu, ang ginagamit nila ay dahon. Alam nyo ba yung humba? Diba paborito sarap niyan? yun. Yeah. Yung humba, ang main ingredient niya, yung papabango sa kanya, ay cinnamon leaves.
Tapos yung mga walang access sa medicine, pag masakit ang ngipin o masakit yung tiyan, kukuha sila ng cinnamon leaf. Tapos ngunguyain nila at mawawala yung sakit ng ngipin at mawawala yung sakit ng tiyan. So, ang ibig sabihin nun, ang cinnamon ay parte talaga ng ating tradisyon, lalo na sa pagkain. So, hindi yan inintroduce sa atin kasi galing yan sa atin at taal sa Pilipinas. Ayan na yung turtles! Just keep swimming, just keep swimming. Bilib na bilib talaga ako sa mga pawikan na yan. They are large, air-breathing reptiles that are found in tropical and subtropical seas around the world. 5 out of 7 species in the world are found in the Philippines, including green turtles, hawksbill turtles, loggerhead, and the two most common, the leatherback and the olive ridley turtles. Dalawa sila ay categorized by the IUCN Red List as vulnerable. Oh yeah, that's right. By the way, ang red list ay listahan kung gaano ka nanganganib sa pagkaubos ng iba't ibang uri ng living things. Kung isang living thing ay may mataas na chance na ma-extinct sa susunod na 100 years, nakalista ito bilang vulnerable sa red list. Kung mas nanganganib itong lalo, ang species na ay nakalista bilang endangered o di kaya ay critically endangered. Kapag na-extinct na ang isang species, ibig sabihin, naubos na ito. At yun ay nakakalungkot. Kasi ibig sabihin na bawasan na naman tayo ng isa pang lodi. Tama, Fisher. Kaya nga napaka-direkta ng connection ng mga marine and sea turtles sa corals and seagrass meadows natin. Kasi ang sea turtles ang kumakain ng jellyfishes. Yung leatherbacks natin eat mostly jellyfish. Yung green turtles primarily eat seagrass. Yung loggerhead, they prefer to eat crabs and crustaceans. Yung mga hawksbill turtle naman, they consume mostly sea sponges. Incidentally, ecotourism destinations din ang mga lugar kung saan meron tayong mga turtles na ito. Kaya nakikinabang din ang mga communities sa mga lugar na ito. Actually may mga alam nga ako na responsible resorts na tumutulong sa pag-protect ng mga nest until the eggs hatch. Oo nga. At nakapanood nga ako dati ng isang documentary tungkol sa mga lodi na yan. At sinabi doon na only 1 in every 1,000 hatchlings ay successfully nagiging adult. 1 in every 1,000, no? Kaya nga, ang mga sea turtles ay kailangan mangitlog ng marami kasi mababa ang kanilang survival rate ng mga hatchlings. Kaya they compensate with the number. So, they need to produce more eggs. Uy, may bagong loading paparating at may sash pa. Ano kayo nakasulat sa sash niya? The star and mascot of Masinloc Oyon Bay. Yan yung blue-spotted rabbitfish. Nang nickname ay Maggie. Yan yung binigay na pangalan ng mga local communities ng Masinloc and Oyon Bay, Protected Landscape, and Seascape. Aside from being a source of food, ang blue-spotted rabbitfish ay may mahalagang role sa kalusugan ng reefs dahil kinakain niya yung benthic algae. Kung hindi niya kakainin yan, dadami yung benthic algae at matatakpan ng bahura and eventually destroy the coral reef. Uy, yung kasunod na lodi, na-encounter ko na yung mga kamag-anak niya dati. It's a bat! Pero anong klaseng bat ba siya? Yan naman, yung flying foxes of Southeast Asia. Sila yung pollinators ng durian tree at iba pang mga fruit-bearing trees sa gubat. Ang flying foxes are megabats or megacheiropterans. They are the members of the family Theropodidae. And within this family, they have the largest bats in the world. Sila ang nagpapakalat ng mga seeds, ng mga forest fruits, at na kinakain nila. Kaya superpower nila ay nakakakita sila kahit madilim. Pero nabasa ko na they also use echolocation pag madilim. Pero na-associate kasi natin sila sa mga vampira kaya tuloy naging shady yung reputation nila. Samantalang major pollinator sila, which means ang laki ng role nila sa pagkain natin. Tama, Fisher. Kaya lang, ibang bats yung nag-echolocate. Meron din mga bats sa malabo ang mata. Hindi katulad ng mga flying foxes na malaking mata and they can see well in the dark. Yung mga bats sa malabo ang mata ay yung pinsan nilang mga microbats or microcheiropterans.
maliliit ang mga mata nila ha. Bilang insect eaters naman, they help control the population of insect pests. Kaya lodi ang mga bats dahil sa service na binibigay nila sa atin. Lodi na lodi talaga. Pero di ba, Kuya Aldrin, nanganganib na rin tong mga bats dahil sa pagkawalan ng mga gubat? Tama, Mikey. Hindi lang yung pagkawala ng gubat. At marami pang factors. Napakalaki na nga ang nabawas sa population nila. Dahil nga wala yung mga tirahan nila sa gubat at yung mga lungga. Kasi madalas nagugulo yung mga lungga nila dahil sa pagkukolekta ng guano o yung ipot o yung pupo nila. Kasi ginagamit yan sa paggawa ng fertilizers o yung semento. Threatened na rin sila sa pagtaas ng temperature. Kasama na rin ang illegal poaching and trade. Uy, ano po yung pinaka-favorite role ninyo? Napakahabang panahon na kaming kasama sa landscape ng Mindoro, so bahagi na talaga kami nito. Uy, yan! Nandito na yung famous school mascot, the Tamarao. Pero, you know, we know very little of this Lodi. Sa Mindoro lang ako nakikita. Ang tawag ng mga scientists sa akin ay Mindoro Dwarf Buffalo or Tamarao, or my long scientific name is Bubalus mindorensis. Mga 4 feet tall ako. Uy, ano po yung pinaka-favorite role ninyo? Napakahabang panahon na kaming kasama sa landscape ng Mindoro, so bahagi na talaga kami nito. May critical role kami in maintaining the balance of forest and grassland ecosystems kung saan kami nakatira. Pero mukhang nabibilang na ang mga araw naming mga tamaraws dahil nauubos na ang lugar kung saan kami pwedeng mabuhay dahil sa farming at illegal hunting. We are now considered critically endangered by the IUCN, or may 50% chance na ma-extinct in the next 5 years. Nakakalungkot, no? Alam nyo ba, ng Tamaraws, yan yung pinakamalaking land mammal sa Pilipinas na endemic, ha? Dito lang makikita yan sa Mindoro. The other sad fact is that yung mga tinitira nila, napansin namin, paliit ng paliit taon-taon. Dahil nga sa mga nasabing threats ni Tamarao. And this is intensifying year on year. Here come the birds! Ito yung Philippine Bleeding Hearts. May mga birders ako mga friends, kaya gandang-ganda sila sa mga bleeding heart na to. At na-share nila yung mga kaalaman sa akin. Lahat ng 5 bleeding heart species in the whole world ay dito lang sa Pilipinas nahahanap. May matingkad silang red plumage sa kanilang dibdib and mga mysterious and mahiyain na mga pigeons ito. Ang mga Philippine Bleeding Hearts ay nagkakalat ng mga seeds sa kinakain nila. Galing yan sa prutas sa gubat. Ang dami at uri ng bleeding hearts na ito ay napakahalagang sign ng kalidad ng balance ng kagubatan. Wow, loding-lodi talaga sila, Kuya Aldrin, no? Mikey, ano pa yung ibang sabi ng mga friends mo na birders tungkol sa mga bleeding hearts? Sabi ng mga kaibigan ko, the 5 species nasa iba't ibang level ng panganib. Yung 3 sa kanila, the one in Mindoro, the Sulu bleeding heart, the Negros bleeding heart, classified na sila as critically endangered. Ito yung pinakamataas na level ng pahamak bago pa mawala itong mga bleeding hearts na to. Oh, wow. Pero Mikey, paano naman yung other 2 species of bleeding hearts? Well, the Luzon bleeding heart, considered na siya as near threatened, while the Mindanao bleeding heart, vulnerable naman ito. Oh, my heart is bleeding for them. Di kita masisisi, Manong G. Alam mo, consistent sa estado ng ibang biodiversity ng Pilipinas, ang dahilan ng kanilang pagkalipol or endangerment ay yung pagkasira ng lowland forest at pag-convert natin ng mga gubat na ito into farmlands or residential areas or commercial areas. Napakalaking lodi naman nito. Ibon ba yan? Halaman? Or lamang dagat? All of the
above ako, Manong G! Ang lodis ng biodiversity ay hindi biodiversity kung hiwa-hiwalay na hayop at halaman lang. Kasama dito ang ecosystems na nagkuugnay sa mga buhay na yan at sa mga hindi buhay katulad ng tubig at lupa at hangin. Ako si Bakwana, ang mascot of the Siargao Island Protected Landscape and Seascape o SEAPLAS, ang pinakamalaking dugtungan ng mangrove sa Pilipinas. Uy, ang ganda ni Bakwana, no? Complete pa nga siya eh, oh. May birds, fish, and shellfish. Ako at ang mga iba pang mangroves na tulad ko ang tulay sa pagitan ng lupa at tubig. Napakayaman ko sa biodiversity at hindi lang yon. Big time ang tulong ko sa inyong mga tao sangga sa malalakas na alon at bagyo. Ang saya kausap ni Bakwana. Ang dami niyang alam. Eh papano, isang buong ecosystem siya. Madami talaga siyang say sa biodiversity. Uy, bagay tayo ah. Pareho tayong mga guardians. Ikaw ng dagat at lupa, ako naman ng mind school. Uy! Tapos na ba ang Pinoy Biodiversity Lodies na parade? Mukhang patapos na nga, Mikey. Maliit na patikim pa lang yan, Mike and Fisher. Sa mga islands, sa forests, mountains, and seas ng Pilipinas, naninirahan ng sandamakmak na mga lodis na yan. At madalas, ang problema natin, mas nauubos ito bago pa natin makilala eh. Mayroon po ba tayong pwedeng magawa para hindi po mawala yung mga lodis na yan? Well, ang mga huling kasama sa parade na ito, ang susi dyan sa tanong mo. Oo, sino kaya yun? Mikey, are you thinking what I'm thinking? Yes, be sure. Mukhang tayo ngayon ang focus. Tayo nga pala ay bahagi ng biodiversity. So, kailangan natin malaman ang role natin sa biodiversity at tuparin ito. At mukhang ang role na yon ay napakahalaga at napakalaki. Kasi sa atin nakasalalay ang tadhana ng mga lodis ng Pinoy Biodiversity. Hindi nyo siguro akalain ano. Pero gaya ng mga na-share ko sa inyo sa RUR at sa OK Clinic, nasa loob ng nature ang mga tao. Hindi yan nasa labas ha. Lodi ang mga tao kasi kaya nating intindihin ang mga koneksyon ng mga biodiversity at hindi lang yon. Nakasalalay sa tao ang integridad ng lodis na nakita nyo dito sa parade. Pati yung mas marami pang hindi pa na hindi nyo nakita na lodi. Malaking responsibility yan. At parang nakalimutan or hindi na iniintindi ng maraming tao. Kaya nga malaki ang problema natin eh. Nauubos ang biodiversity ng Pilipinas dahil sa atin. Kaya magiging lodi lang talaga tayo kapag hindi tayo bibitiw sa web of life. Kung sisirain natin ang mga connections, or if we do not protect the connections that are starting to be destroyed and are now very sensitive, hindi talaga tayo magiging lodi. Ibig sabihin yan, sa tao talaga nakasalalay ang pagprotekta ng pagkakabit-kabit ng buhay. Kaya panindigan natin ang responsibilidad na ito para maituring tayong mga totoong lodis ng Pinoy Biodiversity. Kayo din nakasama namin dito sa parade. Lodis din kayo, di ba? Tulungan natin ang isa't isa para hindi tayo makasira ng Pinoy Biodiversity. Mike and Fisher, imbitahan ko sana kayo sa isang kakaibang adventure para may pagpatuloy nyo itong journey natin sa Philippine Biodiversity. Game ba kayo? May special portal akong alam dito sa Mind School na papunta doon. Mind-blowingly cool ata ang adventure na yan, Kuya Aldrin ah. Sama talaga kami dyan! Sama din kayo, di ba? See you in our next adventure as we travel to special places to get up close and personal With other Pinoy Biodiversity Lodis. At syempre, kasama ang pinaka-lodi na guide, me! Tabi-tabi po ang password. Yes, yan ang password o hudyat dito sa Tabi-Tabi po travel group.
katulad sa mga napakahalagang lugar dito sa Pilipinas na isang mega diversity country. Samot-sari talaga ang buhay dito at mga ugnayan dito. Kaya kailangan dapat itong igalang at huwag sirain kapag tayo ay bumibisita. So, sabihin nyo nga ang password. Tabi-tabi po! Yan ang Palawan Pickup Peasant or Tandikan. Mailap yung ibon na yan sa tao. Ang swerte nyo, nakita nyo. Naninirahan yan sa good quality forest dito sa Cleopatra's Needle Forest Reserve. Isa yan sa very long list ng Palawan birds and mammals na makikita dito sa bundok na ito.